nagpapalo sa YouTube natin at share nyo yung ating mga videos po natin, lesson po natin. Part 2 po tayo ng ating lesson ngayong umaga, The Secrets of the Prophets. Okay, so yan po yung ating mga sa YouTube channel po natin. Ano po? Punta tayo sa ating papag-aralan ngayong umaga, part 2 ng ating topic. So, prepare your Bibles at may mga verses po tayong babasahin, or kaya naman tingin lang po kayo sa inyong screen na kung wala kayong sariling Bible para makasunod kayo sa ating pag-aaral. Ano po? Dahil ito pong lesson po natin is a continuation last Sunday na kung saan itong the same topic we go through the Old Testament, particularly the life of Elijah and Daniel. From there on, we have established 3 important topics or subject or elements of this topic about serving or praising or praying to the Lord. Paano ba tayo sumasamba sa Panginoon? Kasi sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 18, kahit 2 tao lamang o 3 ay nag-gather in His name, ay nandun siya sa kanilang kalagitnaan. Ano po? So, hindi po importante sa Panginoon ang marami. Kaya nga kay Elijah last Sunday, siya lang mag-isa, kalaban niya yung 450 Baal priest. So, from there on, nakita natin that God is not for democracy. Kasi si Elijah lamang laban sa 450. So kung maramihan ng pag-uusapan, hindi po ganon ang ating Panginoon, mga kapatid. So that was last Sunday. So 2 or 3 are gathered in His name. 3 element po yan. Ano po? Siyempre, hindi naman pwede mag-gather yung isa. So 2 o 3 or more than that, yan ay ibig sabihin po niyan. But at ang mahalaga po doon, in our gathering sa bahay man, saan man, o kaya sa hybrid gathering natin, katulad ngayon, we are gathering dito sa bahay, kayo naman po nasa internet, kahit malayo po kayo, yung iba nasa kapatiran natin, nasa Abra, iba naman nasa Bigan, yung iba naman nasa Kainta, iba naman ng mga followers natin sa YouTube, nandun sila sa India. Shout out pala sa mga Indian brethren natin yan, nanonood sa atin yan sa YouTube channel natin. Ano po? Okay, so nawa ito ay bibigay ng pagpapala po sa inyo, mga kapatid. Matthew 26 verse number 30, about this topic po natin na the secrets of the prophets. Ano po? Tundahan nga natin ano ba itong tinatawag po nitong the secrets of the prophet. Kasi last Sunday sa Daniel 2 verse number 18, the Bible says that they would desire the mercies of God of heaven concerning this secret. So alam na po natin yung secret na yan that was revealed last Sunday. So ngayon part 2 po tayo. Puntahan ho natin yung sinasabi sa Matthew 26 verse number 30. Actually, ito pong principle sa pag-aralan po natin ngayong umaga was observed by Elijah and Daniel and all the prophets in the Old Testament. But sabi po sa Matthew 26 verse number 30, ito po ay the night before the arrest of the Lord Jesus Christ.
ito yung gabi bago siya arestuhin. Inaresto siya alas 2 ng madaling araw. Okay. Sa napag-aralan po natin sa timeline po natin. So, the Bible says, Matthew 26 verse number 30, and they, the Lord and the disciples, had sung an hymn. They went out into the Mount of Olives. Now, itong night po na ito, okay, they are observing the Passover night. So, pag Passover, katulad po ng nabasa natin kanina sa ating, if we will go to our Bible reading, ayan, sa Bible reading natin sa Nehemiah chapter 8, yung mga tao po dito, sa verse number 17, sabi diyan, di ba? And all the congregation of them that were come out of captivity made boots. So ito po yung Feast of Tabernacle. Ano po? In line naman, in connection naman sa Passover. Ano po? Okay, so napag-aralan natin yan last Sunday, so hindi natin kinakailangan puntahan na ulit yan. Ano po? But anyway, dito po sa Matthew 26:30, ang important topic na pag-aralan po natin dito, yung tinatawag na ang Panginoon at ang mga disipulo ay umawit. Kumanta po sila bilang papuri sa Panginoon bago siya arestuhin, ano po, ng mga Roman soldiers. So, traditionally speaking, sa Jewish tradition, sa custom ng mga tradition ng mga Hudyo, itong hymn po na ito, kasi iba ang hymn sa atin eh. Iba ang hymn sa atin dahil lang sa tayo, we are influenced by Western culture. Iba ang hymn sa Western, iba ang hymn na binabanggit sa Israel or sa Middle East. Ano po? Particularly, siyempre, itong Hebrew. Pag sinabi natin hymn, ito yung mga awit natin na for example, yung To God Be the Glory, o kaya naman itong All Hail to Thee, Emmanuel. Ayan, okay? Yan mga hymn. Yan yung mga awit na nagtataas sa pangalan ng ating Panginoon. Ano po? But in Hebrew, pag sinabing hymn, this is Halil. Okay, the Hebrew word there is Halil. That is the root word of, pag-aaral natin last Sunday, Hallelujah. Okay, root word na Hallelujah is Halil. So ano ibig sabihin ng Halil, or in English, hymn? In Hebrew, Halil. Yan, napapag-aralan po natin ngayong umaga. So, ano yung inawit ng Panginoon dito at mga disipulo pagkatapos siya arestuhin? Sa Matthew 26:30. Ito po yung mga elemento ng pananambahan natin sa Panginoon. Ano po? Pag nag-gather tayo, o kaya nagtitipon kayo sa inyong bahay, kahit 2 o 3 man kayo doon, you can worship the Lord. Ano po? Kasi ang element po doon ng true worship is nandoon ang presensya ng Panginoon, nandoon ang presence niya. If 2 or 3 are gathered in the name of somebody else, wala doon ang Panginoon. If 2 or 3 are gathered in the name ng mga, ang daming nagagather ngayon sa mga sabungan, ay wala doon ang Panginoon, siyempre. Andun ang mga manok. Ayun, halimbawa. But if 2 or 3 are gathered in the name of the Lord, nandoon ang presensya ng Panginoon. That is a very a graphic statement. Pag sinabi mo nandoon ang presence ng Panginoon, that means in the Old Testament, sa mga pag-aaral po natin recently, you can go back sa ating YouTube channel. Ang pangalan pala ng YouTube channel natin ay, saan na ba yung YouTube channel natin? Ha? Nasaan ito? Nasaan? Wala naman? Ito, Theonomy Channel. Ayan, punta kayo dyan. Nandyan lahat ng ating mga lesson study about
the Word of God. Ayan, mag-subscribe po kayo dyan para malaman niyo po yung ating mga pinapag-aralan. Ano po? Anyway, saan na tayo? Doon sa ating uh, Matthew 26 verse number 30. Ano yung sinasabi ko? Nalimutan ko tuloy. Promote kasi yung ating YouTube channel. Ha? Oo nga. The Halil or the hymn. Ayan, ano po. Ano ba yung elemento po ng elements ng gathering natin sa Panginoon? So, 2 or 3 are gathered, nandun ang presence ng Panginoon. That is a graphic statement na ang ibig sabihin ay we are surrounded by spiritual entities. Ibig sabihin, kung ang mga dalawa at tatlo ay nagtitipon sa pangalan ng Panginoon, ay nasa paligid nila ang mga angels of the Lord. Okay, so hindi natin nakikita, pero if you are studying the Word of God, the Bible, malalaman nyo, nasa paligid natin ngayong umaga, ang mga anghel ng Panginoon nagbabantay. Ano po? Okay, so, yan ang ibig sabihin yan, na 2 or 3 are gathered in His name. Nandoon daw siya sa ating kalagitnaan. Kaya nga, pag tayo po ay nag-gather sa Panginoon, tuwing linggo, ay mahalaga mag-ayos tayo ng ating mga sarili kasi makikita ka ng Panginoon eh. Sasamba ka sa Panginoon, aayusin mo sarili mo, siyempre, di ba? Magpintura ka ng mata mo at saka ng iyong labi, pipinturahan mo kung ikaw ay ibig sabihin, maglilinis ka ng sarili mo dahil sasamba tayo sa Panginoon. Kaya ang sabi po doon kanina sa Bible reading natin, di ba? Sa last verse, ano sabi sa last verse? Okay. On the 8th day was a solemn assembly. Okay, repeated po ito sa Nehemiah chapter 8. Saan ulit yun binanggit? Limutan mo na ng verse. But anyway, every time we gather in the name of the Lord, that is a solemn assembly. Kaya nga yung mga protestante sa simbahan nila, sa pagtitipon nila, sumobra naman sila. Bawal ngumiti. Bawal umalakhak. Solemn nga daw eh. No? Okay, sumobra naman sila. Iba naman sa mga iglesia ni Cristo, pag solemn assembly, nag-iiyakan sila lahat. Kasi daw solemn. So sumobra naman sila. Pag sinabing solemn assembly, that is binanggit po dyan, observing yung mga principles laid down dito po sa Nehemiah chapter number 8. Okay, so puntahan natin itong Dihalil. Okay, kaya nga ang Book of Psalms, mga kapatid, ang Book of Psalms, hindi lang naman si David ang sumulat niya, nandiyan din ang mga sinulat ni Moses, ano po. And itong high priest ni King David, si Asaph, sabi sa English Asaph or Asaph. Okay. So the Book of Psalms in Hebrew, bakit pinupuntahan natin ang Hebrew word? Dahil ang Biblia po ay sinulat sa Hebrew. Kapag hindi mo binalikan ng Hebrew, magkakaroon ka, ang maintindihan mo ay yung maling definition. Ano po? Okay, so, halimbawa na lang itong pag sinabing they had sung an hymn. Ang singing na binanggit po dito, this is alternate singing. Halimbawa, ako muna aawit. And then susunod yung iba naman.
Kaya nga may special number tayo eh. O kaya naman yung choir, o kaya naman yung congregation. Pero ang lahat dapat na sumasamba sa Panginoon, marunong umawit. Sa solemn assembly ng Panginoon, dapat marunong kang umawit. Kasi yan ang gagawin natin sa langit. Aawit tayo doon, forever and ever. So, kung hindi ka marunong umawit ng awit ng Panginoon, ang alam mo lang ay awit sa mundo, ay hindi naman pwede yun doon, aawit ka sa Panginoon, awitin mo yung awit ni Engelbert. Okay, hindi pwede. Okay. Oo, hindi pwede. Kaya ang lahat ng mga tumanggap sa Panginoon, marunong umawit yan, mga kapatid. Ano po? May mga awit kayo dapat na alam sa inyong puso, papuri, pananambahan sa Panginoon. Kasi kapag pupunta ka sa langit, di ka marunong umawit, anong gagawin mo doon? May iba naman kasi, sabi nila, pupunta ako sa langit kasi ang daming ginto doon. Daming ginto doon, pupunta ako. Ang bahay ko doon ay puro ginto. Ang tanong doon, aanhin mo yung ginto sa langit? Lahat puro ginto na. Hindi naman pwede pagmayabang. Sino sabihin sa kapitbahay mo, oy, may ginto ako, bahay ko buong ginto. Kaya ako rin eh. Sabi sa'yo. Hindi pwede. Hindi yun ang dahilan bakit pupunta po tayo sa langit dahil sa ginto. At hindi rin dahilan na pupunta tayo sa langit dahil wala na tayong mapuntahan. Hindi mo pwede sabihin kay St. Peter na, pasok nga ako dyan, wala na akong may ibang mapuntahan eh. Hindi pwede. Okay, so, kaya binabalikan po natin yung original word ng Bible kasi the Bible was written in Hebrew. To have the exact meaning, binabalikan natin yung Hebrew, mga kapatid. Ano po? So in our study of the Scripture, we observe ito pong tinatawag na eclectic principle of studying the Bible. Pag sinabing eclectic principle, we do not dwell mainly on King James. Kasi may limitation din ng King James Bible. Ano po? Hindi tayo katulad na iba na ang Bible nila ay King James lamang at yun lang daw ang totoong salita ng Panginoon. Paano na si Moses noon? Wala pa namang King James noon. Ako, di nasa impyerno na pala si Moses. Walang King James noon eh. The King James Version of the Bible was translated na 16th century. Patay na si Moses noon. Paano? Nasa impyerno na si Moses, si Elijah, si mga prophets. Okay, so we go back to the eclectic principle. That means going back to the original meaning of the Bible. Yan para safe tayo. Kasi ang dami nagtuturo ng mali. Bakit? Ang alam lang nila, English. Ang Bible hindi sinulat sa English yan. Sinulat yan sa Hebrew. So, don't forget itong Hebrew word ng hymn. That is halil. Root word yan ng hallelujah. Okay, misuse minsan yung salitang hallelujah. Ano ba ibig sabihin ng hallelujah? Pag tinanong ng mga tao, ano ibig sabihin ng hallelujah? Ano ibig sabihin ng hallelujah? Marunong ka pala mag-Hebrew. Ano ka ba, Hudyo? Ano ba ibig sabihin ng hallelujah? Ha? So, the hymn in English, in Hebrew, halil. Okay, halil. So, ano itong halil na ito? Pag-aralan natin. Kasi mahalaga itong song of praise. Last Sunday, we established that Daniel exalted God. Secondly, he organized and observed yung tinatawag niyang daily oblation. Di ba? Asan ba mabasa natin yung daily oblation? You go back sa ating review natin. Okay, sa Daniel 9, let's go back to Daniel. Punta natin Daniel 9. Malalaman mo natin yung tinatawag niyang, saan na Daniel? Daily oblation. Okay. Napag-aralan natin to last Sunday, but we will go
back para ma-review po natin verse number 21, 9:21 ng Daniel. Okay, so ito. Sabi ni Daniel, while I was speaking in prayer. So habang nagpe-pray daw si Daniel, even the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, caused to fly swiftly, touched me about the time, anong time ito? Of the evening oblation. Okay, evening oblation. Ayan ha, binabanggit ho dyan sa Daniel chapter 9. Anong oras ito? Evening oblation. Ano ba ang evening sa Hebrew? Punta natin sa chapter 6, verse number 13. Sabi sa verse number 13. Okay, yan. Pagkatapos nagkaroon ng presidential decree, lahat na magpe-pray sa loob ng isang buwan at mahuli ka ng pulis, sabi ni King Darius dito, di ba? Ay itatapon sa okay, paparusahan. So, nung na-pirmahan ng presidente yung presidential decree, ang ginawa ni Daniel 6:13, then answered they and said before the king, that Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regarded not thee, O king, that nor the decree that thou hast signed, but maketh his petition 3 times a day. That was Daniel. So, meron siyang daily oblation, meron siyang na inobserbahan niya 3 times a day, na binigyan naman ng diin ng halaga ni David sa Psalm 55. Psalm number 55. Sayin natin ha. Pag-aralan natin dahil kinakailangan pagsasamba ka sa Panginoon, alam mo gagawin mo. Okay. Verse number 17. Sabi ni David, ano po? Ito. 3 times a day, sabi ni Daniel, di ba? Ang ginagawa niya. But David says, evening, morning, and at noon will I pray and cry aloud, and he shall hear my voice. So, very clear. Ang araw po kasi sa Hebrew, sisimula sa gabi. Okay, ang day sa kanila, magulo itong timeline natin. Sa atin ang day, siyempre day umaga, di ba? Okay? Pero sa Hebrew, ang day nila nagsisimula sa evening. Alas 6 ng hapon, pe-pray sila. Yung 24 hours, I'm talking about the 24 hours period ng isang araw. Nagsisimula sa kanila ang 24 hours alas 6 ng hapon. Kaya evening, sabi dyan. Ano po? Okay? And then morning. Okay? So, ang morning sa kanila natatapos alas 6 ng hapon. And then noon. Alam naman natin ano ang noon, di ba? So, yan. Ang daily oblation ni Daniel 3 times a day. Ano po? Yan ang sikreto ng mga propeta. Yan ang ginagawa kung paano tayo sasamba sa Panginoon. Pag nagpe-pray kayo, 2 or 3 are gathered in the name of the Lord. During this time, evening, morning, and at noon, nandun siya sa ating kalagitnaan. So, puntahan natin yung binabanggit sa Matthew 26:30 sa Old Testament na hymn. In English, the Lord and the disciples sang an hymn or the Halil. Okay, puntahan natin yung Halil. Ano ba yung inawit po nila? Ang Halil, ang elements ng Halil ay nasa
Psalm 113. So, going back tayo sa Psalm 100, ano to? 113. Okay? O, ang coverage ng halila, tingnan nyo ha, kasi hindi ko mapoproject ito lahat eh. Ang simula ng inawit ng mga disipulo at ang Panginoon, so kung merong 11 disciples, kasi si Judas umalis na doon eh. Okay, nung pagkatapos ng Passover, binigyan ng Panginoon ng tinapay, o umalis si Judas, nakipagkutsaba na sa mga high priest. Okay, so, kung 11 ang mga disipulo kasama ang Panginoon, so they take turns in singing from Psalm 113 hanggang Psalm 136. Ilan yan? Oh. So ang coverage ng halil, yung Song of Praise na inawit ng Panginoon, at ito po yung isang elemento ng pananambahan sa Panginoon. Pag-aawit daw tayo, ito po yung coverage. Ito yung Hebrew ha. From Psalm 113 hanggang Psalm 136. Ang dami niya, ang haba niya. Ano po? Kaya natapos yung awitin ng observance ng Passover night, hating gabi na yon. Okay? Kaya ang festival sa mga Hebrew, naabot yun ng hating gabi. Okay? Kasi whole day praising the Lord yan eh. Nakita natin kanina sa Bible reading natin. But punta natin yung Psalm 113. 113. Tignan niyo sa Psalm 113 ha. From Psalm 113, ilang verse ito? 9 verses. Okay. From Psalm 113, actually itong halil po na ito, yung Song of Praise, nahahati po ito sa tatlo. So, from Psalm 113 and Psalm 114, isang tao lang yan ang kumakanta. Okay? So, dalawang chapter. So, ilang verse yan? O, tingnan nyo ha. Ang mga Hebrew, kabisado ito. O, kinig kayo ha. Kabisado po ito by heart. Wala silang songbook, wala silang tinitignan na copy. Kabisado po ito kasi 7 years old pa lang sila, tinuturo na ipinamemorize na itong Psalm 113 hanggang Psalm 136. So, ang 10-year-old girl or boy na Hebrew, kabisado yan by heart. Bakit? Ano ba nakasulat dyan? Okay, so ito, tingnan nyo ha. Psalm 113, lahat yan ay papuri sa Panginoon. At parang yung ano to? Tingnan nyo yung heading nito, Praise ye the Lord. English yan. Ano yung Hebrew yan? Ang Hebrew yan ay Hallelujah. Okay, sinabi ko na kayo, nakalimutan nyo eh. The Halil. Praise, pag sinabi mo sa English na praise ye the Lord, in Hebrew, Hallelujah. Okay, hindi mura yan ha, o hindi pagkain yan o gamot na nabibili. Okay, papuri yan sa Panginoon, kapatid. Ang buhay natin dapat ay umiikot diyan sa papuri sa Panginoon. So, from Psalm 113 to Psalm 114, ito po yung, di ba, Passover night, ito po yung, habang kinakain nila yung lechon na kambing, okay, umaawit sila nito, kumakanta sila. Napag-aralan natin yan, huwag natin balikan, mahaba yan. Ano po. Pero, moving forward tayo sa 114, tignan niyo verse number, andito yung element. Ito yung westernized na, ano po, minodernize na natin yung
yung halil kumbaga. Psalm 114 verse number 1. Tignan nyo ang sabi dito. When Israel went out of Egypt, the house of Jacob from a people of strange language. Ano po ito? Merong historical bearing po ito. Ano po? So, sa batang mga Hebrew, itinuturo na sila sa kanila ano yung paano nagsimula ang nation of Israel. Historically, tinuturuan na yung bata, 7 years old hanggang 10. Okay, tinuturuan na sila para hindi nila malimutan. Okay, so now, Western value natin, ito yung application sa New Testament. Okay, kapag binabanggit na Israel came out of Egypt, that is a typology ng tao na nakakilala sa Panginoon noong hinango tayo, iniligtas tayo mula sa ating kasalanan. So, number one element of praising the Lord ay be sure na kayo po ay tumanggap sa Panginoon. Kasi pag hindi kayo tumanggap sa Panginoon, hindi katanggap-tanggap yung awit nyo. Ibig sabihin, kahit ang boses mo, kasing ganda ng boses ni Sharon Cuneta, hindi yan naririnig ng Panginoon. Mas maganda ang boses ng tao na tumanggap sa Panginoon, yun ang kanyang pinapakinggan. No? Yan ang ibig sabihin po niya, mga kapatid. Kaya mahalaga, bakit ganoon? Kasi hindi tumatanggap ng Panginoon ng pagpupuri sa isang tao na marumi, malinis, dapat tayo. Pag marumi ang isipan at puso at damdamin ng tao, hindi katanggap-tanggap ang pagpasasalamat sa Panginoon, kapatid. So, when Israel came out of Egypt is a typology of a person receiving the Lord Jesus Christ in our heart. Kaya nga, binabanggit po doon, di ba? Sabi ng ating Panginoon, di ba? Let me quote itong sinasabi ni Apostle Paul sa aklat ng Romans. Okay, basahin niyo sa inyong Bible dahil baka mamaya nagkakamali ako, ha? Okay, huwag kayong makinig lamang, gamitin ang inyong Bible. Romans chapter 10, verse number 9. Ayan, maliwanag, di ba? If ye shall confess with your mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. Okay, maliligtas ka. Saan ka maliligtas? Saan maliligtas? Sa sakit? Sa aksidente? Saan ba iniligtas ang Panginoon ng isang tao? Sa kaparusahan ng kasalanan, di ba? Kasi sabi sa Romans 6, verse number 23, kapag nagkasala ka sa Panginoon, ano sabi diyan? Pag nagkasala ka, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano po? Okay, so, pag nagkasala tayo sa Panginoon, meron ba taong hindi nagkakasala? Nagkakasala tayo sa Panginoon, tatlong klase. Kasalanan sa isip, sa salita, at saka sa gawa. Ano po? Okay, ngayon nadagdagan na. Pero pinagsama na yung tatlo. Ang mga kasalanan ngayon ay, ang tawag dyan? Anong term yan ng mga, ng mga teki? Nalimutan ko tuloy. Okay. But, pag nagkasala ang tao, may kabayaran ng kasalanan. Huwag natin isipin, kapatid, na ang kasalanan natin ay hindi man yan kita ng pulis, hindi man yan kita ng NBI, makita yan ng Panginoon. Pwede ka tumakas sa dalawa, sa pulis, pwede ka tumakas sa NBI, pwede ka bago ng pangalan mo iba na lumalabas. Pero hindi tayo pwede tumakas sa Panginoon. At generally speaking, ito ay in place naman sa reality ng buhay natin.
Palaging binabanggit, kung ano ang itinanim mo, yun din aanihin mo. Okay? So, pag nagtanim ka ng mangga, huwag kang aasang aani ng sibuyas. At yung pag-aani, siguradong mas marami. So, kung nagtanim ka ng isang kasalanan, pag namunga yun, aani ka ng maraming kaparusahan. So, yan, ibig sabihin na the wages of sin is death. But, kung kayo po ay kinausap ng Panginoon, pinakita yan ng Panginoon sa inyo, ano sabi doon? Kaya kinakailangan tayo ay tumanggap sa Panginoon dahil doon tayo inililigtas ng Panginoon. Nililigtas tayo mula sa ating kasalanan, mga kapatid. Higit sa lahat, nililigtas tayo siyempre sa kapahamakan ng impyerno. Thou shalt be saved, sabi po diyan. So balik tayo doon sa ating sa Halil, Psalm 114 verse 1. When Israel went out of Egypt, that is a typology yan ng bawat tao na tumatanggap sa Panginoon, nagsisisi sa kasalanan at tinataas ang Panginoon sa kanyang buhay. So, salvation is the first element. Kaya sa mga awit natin, doon sa songbook natin, ang first verse niyan, siguradong salvation. Pag gospel song, iba kasi yung hymn. Hymn kasi awitin papuri sa Panginoon. Pag sinabing gospel song, ayan ay may elemento ng kamatayan, pagpapasakit, at pagkabuhay ng Panginoon. Yan ang sinawag na gospel song. Okay? Pag pinaghalo-halo mo ang gospel song sa awit ng mundo, ang tawag dyan ay contemporary song. Hindi yan ang awit ng Panginoon, kapatid. Kasi ang number one element ng awit na papuri sa Panginoon, it involves your salvation. Ibig sabihin, pagdating mo sa langit, aawitin mo sa Panginoon, paano ka nailigtas. Ngayon, kung hindi ka nailigtas, ano aawitin mo doon? Ibig sabihin ng awit, hindi lang yung awit na may ito. Ibig sabihin, ikukwento mo sa Panginoon. Sasabihin mo. So kung hindi ka nakaranas, siyempre pag hindi ka nakaranas ng kaligtasan, paano mo ikukwento yung kaligtasan mo kung hindi mo naranasan? So that is the number one element in the Halil. Yung experiencing ng bawat isa ng the grace of salvation. Kaya pag nagpe-pray tayo sa Panginoon, papasalamat tayo lagi. Sasabihin mo, Panginoon, papasalamat ako kasi niligtas mo ko, binigyan mo ko ng panibagong buhay. Niligtas mo sa aking kasalanan, binigyan mo ko ng panibagong buhay. Ano po? Ang nagbibigkas lamang yan ay ito pong mga tao na kinilos ng ating Panginoon. So number one element of the Halil is true experience of salvation. Ano po? Okay, verse number 3. Verse number 3. Sabi po dito, the sea saw it and fled, Jordan was driven back. Okay, ano po ito? Historical background na naman to. The nation of Israel walked through the Red Sea and dalawa yan the Jordan River. Okay, ang bansang Israel tumawid sa Red Sea at saka sa Jordan River. Ano po ito? Ano po ang connotation po nito? Puntahan natin yung New Testament para alam natin yung binabanggit. Kasi binanggit niya Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10. I believe chapter 10. 1 Corinthians chapter 10. Tingnan niya. Verse number, basahin mo natin. 1 Corinthians chapter 10,
verse number 2. Sa verse number 2. Okay na? Ito, history ng binanggit ni Apostle Paul, di ba? And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Okay? So, referring back yan dito sa second element of the Halil. 114 verse 3. The sea saw it and Jordan was driven back. Another verse ay ito pong chapter 12 ng 1 Corinthians verse number 13. Okay, sa verse number 13. And by one Spirit are we all baptized into one body. Ano yan? Ano to? Nung tumanggap ka daw sa Panginoon, ang banal na Espiritu ay nilinis ka na at idinagdag ka sa isang katawan. Anong katawan yon? Katawan po ng iglesia or church ng Panginoon o kaya yung gathering natin. Ano po? Pag nag-gather tayo, ito yon. Hindi ang tao po ay ayaw makipag-gather sa mga tao na nag-aaral ng salita ng Panginoon ng tama. Okay, ayun yan. Pag-iyain mo, lika mag-aaral tayo ng Bible. Ang normal na tao na okay, ayaw sumama niyan. Pero pag kayo po ay tumanggap sa Panginoon, you are led by the Spirit and you desire to study with the Word of God. So, ano po ito? Salvation and baptism po natin. Ano po? We are baptized into one body through the Spirit. Sabi po dyan mga kapatid. So, yan yung second element of the Halil. Now, by application, if the second element is baptism, ibig sabihin ng second element ng Halil is ito pong spirit-led life na buhay ng mga Kristiyano. Ikaw dapat ay pinapangunahan ng salita ng Panginoon. Ano po? Dahil pag pinapangunahan ka ng salita ng Panginoon, pinapangunahan ka ng kanyang banal na Espiritu. Okay, that is element number 2. Salvation, secondly, the indwelling of the Holy Spirit. Number 3 element of the Halil. Verse number 7. Ano ba ito? 114? Verse number 7. Tingnan niyo ha. The mountains skip like rams, and little hills like lambs. They tremble the earth at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob. Ito ang tanong dito. Kailan bumaba ang Panginoon mula sa langit at nagkaroon ng earthquake? Ano ito? This will lead us to, saan ito? Sa Exodus chapter 19, the giving of the Ten Commandments. Ang sabi ng salita ng Panginoon doon, nung bumaba ang Panginoon at ibinigay yung batas ng Panginoon kay Moises, ano po? And Moses went up to Mount Sinai, and he was there for 40 days and 40 nights, and he received the Ten Commandments. Therefore, the third element of the Halil is the observance of the laws of the Lord, the law of God. Ano po? Okay? Ino-observe natin yan. Kaya nga, sa amin ni Apostle Paul, asan na tayo doon? Asan na yung, sabi ni Apostle Paul sa, may verse ako na sa Galatians chapter 6. Tignan niyo ha. Sa Galatians chapter 6. Speaking about the law of the Lord dito, Galatians chapter 6. Tignan niyo mga kapatid, dahil dapat ito ang sinusunod natin. Verse number 9. Ha?
verse 9. Verse number 9, verse number 7. Ito. Be not deceived. God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ayan yung binabanggit natin kanina mga kapatid. Ano po? Okay, so, the observance of the law. Ibig sabihin po niyan, the third element of the halil, hindi lang kaligtasan, hindi lang dwelling of the Holy Spirit, but ito pong mga principles of the Bible na pinapag-aralan natin. Kaya nga sinabi ng Panginoon, di ba, sa Matthew Matthew 22, tingnan natin sa Matthew 22, ano sabi ng Panginoon po? Okay, take note itong verse number 37. Okay, speaking about the law of the Lord. Jesus said unto him, kasi tinanong siya, di ba? What is the great commandment in the law? At sabi ng Panginoon, the greatest commandment in the law is, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. So, yan yung third element of this halil, salvation, indwelling the Spirit, and the observance of the law of the Lord. Ano po? Now, lahat ng batas ng Panginoon, ang alam ng iba, ang batas ng Panginoon, 10 lang di ba? 10 commandments lang daw. Pero kung babasahin niyo po ang from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, known in Hebrew as the Torah, the first 5 books of Moses, ang nilalaman po noon ay 613 law. Okay? Sabi ng isang philosopher, bakit yung Diyos nyo masyadong bobo? Sabi niya. Nagbigay ng kautusan kay Adan at Eva, isa lang, hindi nasunod. Tapos ngayon magbibigay na naman siya ng 613. Ano ba siya, bobo? Hindi niya naintindihan kung ano. Hindi naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon doon. Ano po? Bakit nagbigay nga pala ng Panginoon ng 613 na batas ni Moises? 365 of them are prohibition. The rest are provision. Ibig sabihin, merong positive na 365, yung iba naman mga negatives na. Ano po? Okay. So, bakit nagbigay ng Panginoon na pagkadami-dami? Kasi, bigyan ko kayo ng isang example, di ba? Pag kukuha ka ng, halimbawa, kukuha ka ng lisensya, kukuha ka ng driver's license. Ano ang kukunin mo? Driver's license. Driver's license mo, ha? Ikaw lang. Yun lang ang kukunin mo, yung kapirasong ID na kinulayan, nilagyan ng mga iba't ibang characters, tapos magbibigay ka ng ginto, babayaran mo. Isa lang ang kukunin mo. Pero, ang dami-daming requirements, di ba? Ano requirements pagkuha ng lisensya? Bukod doon sa mga document, unang-una, dapat pumasa ka sa driving school. Okay? Sabihin mo, ano kinalaman doon sa lisensya ko? Ba't driving school? Hindi, yun yung mga dapat mong gawin eh. Bago ka makakuha ng lisensya, dapat marunong pumasa ka muna sa driving school. Paano ka papasa sa driving school? Siyempre mag-aaral ka itong araw. Papasok ka doon. At ang papag-aralan mo doon, ang dami-daming signs. 3 klaseng sign, yung directional signs, yung warning signs, at saka yung information signs. Kabisado mo lahat yon. Pag hindi mo kabisado, hindi ka papasa sa driving school. Ang dami-dami, di ba? Iisa lang na lisensya ang kukunin mo, ang dami-daming
requirements. So kung pumasa ka na sa driving school, pupunta ka na ngayon sa LTO, pupunta ka na doon. Hindi pwede yung proxy. Pwede naman kung meron kang pera. Ha? Ano? Oo. O tingnan nyo ha. Iisang lisensya, ang dami-daming requirements. So nandun ka na sa LTO. Ang gagawin sa LTO, punta ka muna doon sa medical, pa-doktor ka muna. Anong kinalaman mo lisensya sa pagpapadoktor? So may medical exam ka pa. Titignan yung ihi mo, baka drug addict ka. Titignan yung mata mo, baka hindi ka makabasa ng 3 klaseng signs, hindi mo ma-recognize, so hindi ka bibigyan. O, pag nakapasa ka na sa medical exam, pupunta ka na doon sa written exam. Depende ano yung applyan mo. Non-pro? Ay, wala na yatang non-pro ngayon. Iba na ang tawag ngayon. A, A1, B, B1, B2, C. C1, yan na yung mga classification ng lisensya ngayon. O kung pumasa ka na sa written exam, ano sasabihin sa iyo? O bayad ka na doon, bayad ka. Okay, so ang dami mong gagawin, iisa lang ang kukunin mo. O di ba parang ganoon din ang Panginoon? Ano ibig sabihin ng Panginoon doon? Hindi nyo sinunod yung isa, ngayon, para makabalik kayo sa isa, sabi ng Panginoon, ito yung hindi nakikita ng ibang tao eh. Para makabalik kayo sa isang kautusan, sundin nyo muna itong 613. Okay, yun yung essence nun. Kaya wag mo yung sisihin ng Panginoon bakit nagbigay ng 613 na kautusan at kadami-dami. Kasi ang gusto ng Panginoon talaga, bumalik tayo dito sa isa. Ano tong isa? The greatest of the commandment. Para ang tao makabalik dito, kinakailangan malaman niya paano ba ang pagmamahal sa Panginoon na tama. Ha? Again, dito sa salitang pagmamahal, ang dami na ibig sabihin niyan, di ba? Iba yung erotic love. Iba yung eros. Iba yung phileo. Iba yung storge. Iba yung agape. Parehong love yun sa English. But in Hebrew or in Greek, iba. Kaya pag nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, you always go back to the original word para hindi mo misinterpret ang Panginoon. Yan ginagawa ng iba eh. Sabi ng Panginoon kasi, mag-pray lang ako in Jesus' name. Sa akin na, ibibigay sa akin ang lahat. Gusto ko ang kotse. Nag-pray naman ako in Jesus' name. Walang bumagsak na kotse. Miskin matchbox, walang bumagsak. O bakit? Hindi totoo ang Panginoon, hindi totoo ang Diyos, sabi nila. Kasi na-misinterpret nila yung sinasabi ng Panginoon. Huwag tayong magkamali doon, mga kapatid, ano po? Kaya may Bible tayo, meron tayong gathering, di ba meron tayong gathering para maintindihan natin, di ba nabasa natin dito sa, asan na ba yung, asan na ba yung, Nehemiah. Nehemiah ba yung Bible reading natin? Sa Nehemiah chapter 8. Sa Nehemiah chapter 8, if we can go back sa Nehemiah chapter 8, kaya naging masaya ang mga tao doon dahil, Chapter 8, ang sabi sa Nehemiah chapter 8, ay, dali at tong tablet ko. Verse number 2.
chapter 8, verse 2. Oh. And Ezra the priest brought the law before, yung law dito, hindi yung Ten Commandments ito this is the Torah. Yung first 5 books of the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Okay, inilabas ni Ezra, the priest. Okay, si Ezra, ito po yung father ng modern Hebrew. Si Moses kasi Paleolithic Hebrew ang alam niya. Hebrew influenced by the Egyptian. But itong si Ezra, ang Hebrew po, ang form ng Hebrew is modern Hebrew. That means they are influenced by the Babylonians. So the Ezra the priest brought the law to the congregation that are gathered, that could hear with understanding. Mahalaga yan sa pagkaintindi ng salita ng Panginoon. Kinakailangan maintindihan mo yung sinasabi ng salita ng Panginoon, di ba? With understanding, sabi diyan sa, anong verse yan? Verse number 2. At saka sa verse number 13, tignan niyo sa verse number 13, paano naintindihan to? The priests, the Levites, and Ezra the scribe, even to understand the words of the law. Okay? Ipinaliwanag sa kanila. Di ba? Kasi sa verse number 7 and 8, tama ba? Naligtan ko is 7 and 8. Tingnan nyo sabi dito. 7 and 8. Okay, tingnan natin. Itong mga tao po, all the people stood in their place, so they read the book of the law of God distinctly. Pag sinabing distinctly, merong klase yan, parang Sunday school yan, naghati-hati sila. And gave the sense, pinaliwanag, and caused them to understand the reading. Okay? So, that is another element, ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, yan po yung tinatawag nating the law of the Lord na binasa po nila na pagkadami-dami. Tingnan nyo, di ba, binasa po nila yon. Gaano katagal yon? Gaano katagal itong binasa from Genesis to Deuteronomy? Babasahin ng isang araw? Hindi. Binasa po nila yan sa loob ng ilang araw to? 8 araw. Okay? 8 araw binasa po yan. At ang pagbabasa po nila, paano nila binasa doon? Sa verse number 3, tingnan sa verse number 3. Verse number 3. He read therein before the streets Watergate from morning until midday, or from morning to noon. Kanina sa Psalms, di ba? From morning to noon. From alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa loob ng 8 days in the solemn assembly. Siyempre, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, hindi mo mabasa ng isang oras. So, yan po yung mga law na binasa po nila that will lead us to the number 1 element of the law or the halil. Loving the Lord our God with all our heart, soul, mind. Sabi po dyan, mga kapatid, hanggat ang tao po ay hindi po natututo magmahal ng tama sa Panginoon, hindi ka bibigyan ng lisensya ng Panginoon. Okay? So God has given us 613 to go back to number 1. Ano yung number 1? Ito yon. To loving the Lord our God. Yan ang utmost goal ng bawat tao na nakakilala sa Panginoon. Paano mo ba mahalin ang Panginoon? So, yan po yung elements of the halil, mga kapatid. Salvation, indwelling of the Spirit, the working of the law,
And lastly, pinakahuli, punta tayo sa pinakahuling element ng halin. Asan na tayo? Sa Psalm 116, pinakahuli na to. Last element, 116. Tingnan nyo dahil ito ang pinakamahalagang parte ng 116, verse number, mahaba kasi ito hanggang 136 pero paulit-ulit na lang yung element na ito. 116 verse number 9. I will walk, sabi diyan, tama ba? I will walk before the Lord in the land of the living. Okay? Ano ibig sabihin niyan? I will walk in the land of walk before the Lord in the land of the living. That is predicting the resurrection. Okay? Kaya tingnan nyo sa gospel song natin, hindi nawawala yung death, burial, entombment, suffering, and the resurrection of the Lord. Kasi yan ang element ng inawit ng Panginoon sa Matthew 26. Kapatid, ano po? In praising the Lord. Every 613 law of Moses points to the Lord. And every prophecy in the Bible, one verse, every 3 verses in the Bible is prophecy. Lahat po yun nakaturo sa Panginoon. Ano po, napag-aralan na ho natin yan, mga kapatid. Kaya, ito po yung dapat nasa isipan po natin when we are singing an hymn, when we are worshiping the Lord, when we are serving the Lord, mga kapatid. Just like Daniel did na nabasa po natin kanina. Ano po. Kaya, implement po natin ito sa ating buhay. Now, we will implement this. We can implement this personally and as a gathering. Ano po? Where 2 or 3 are gathered, ganyan po ang ating gagawin, mga kapatid. Ano po? So, ito po yung pinakasikreto ng mga propeta. Part 2 po tayo sa napag-aralan ho natin ngayong umaga, mga kapatid. Ano po? Meron pang panglimang element pero mahaba na ito. Mahaba na. Salvation, indwelling of the Spirit, the observance of the law of God, and His resurrection. Yan ang pinakamahalagang element sa singing praises to the Lord. Kaya pag sinabi mong praise ye the Lord, you are saying that in Hebrew as what? Hallelujah. Or root word niyan is the Halil. So alam nyo na ibig sabihin, ng praise na yan. Ano po. Kaya pag nabasa po nito, tingnan nyo mga kapatid, ano po. Tingnan nyo ito. Alam ng Panginoon na mamayang alas 2, kasi ito, ginawa nila to hanggang alas 12, mawit sila. From alas 6 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi, umawit sila, papuri sa Panginoon. Okay? Makakaawit ka ba? Makakakanta ka ba ng masayang awitin kung alam mo aarestuhin ka na mamayang madaling araw ng alas 2? Kasi alas 2 madaling araw, nung pumunta sila sa Mount of Olives, di ba? Sabi diyan, they went out to the Mount of Olives, doon siya inaresto alas 2 ng madaling araw sa tulong ni Judas. Binenta niya ang Panginoon. Ano po? Okay. So alam na po natin, when we are praising the Lord, that means we are exalting God in our life. Morning, sabi ni David, di ba? Noon and night. Kapag yan ay ginawa nyo, mga kapatid, matutuwa sa inyo ang ating Panginoon. Praise and thanksgiving po natin ay ganyan po dapat sa pagtitipon natin. Kaya di nawawala yung Bible reading natin when we gather, and yung mga awitin natin. Pag hindi nyo alam yung mga awitin, magham lang kayo, umawit kayo ng sarili nyong awitin, di ba? Okay?
So, diyan na tayo magtatapos ng ating topic for this morning. And may God bless you sa mga brethren natin worldwide sa nasa YouTube. See you again next Sunday or next study po natin dito po sa Theonomy